Ang pagkakaiba ng mayaman, middle class at mahirap ay ang kanilang paraan kung paano sila mag-isip. Ang buhay na tinatamasa ng bawat isa ay nagsimula sa nilalaman ng kanilang isipan. Ayon nga sa quote, "Your thoughts create your reality." Kaya mahalaga na malaman mo kung paano mag-isip ang mga mayayaman para makamit mo ang financial freedom. Tandaan na kapag sinabi nating mayaman, ang tinutukoy natin ay ang mga ordinaryong tao na yumaman dahil sa kanilang mindset, hard work at diskarte, at hindi ang mga taong yumaman dahil sa kanilang magulang o sa mga iligal na gawain. At kapag sinabi naman natin na mahirap, hindi natin minamaliit ang mga taong kapuspalad, kundi ang tinutukoy natin dito ay ang mga taong may poor mindset. Kaya sa araw na to, pag-uusapan natin ang 17 wealth files o 17 paraan kung paano mag-isip ang mga mayaman na hindi alam ng middle class at mahirap. Wealth file number 1. Rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Ang iyong kapalaran ay nakadepende sa iyong mga kamay. Kung gusto mong yumaman, importante na maintindihan mo na ikaw ang may kontrol sa manibela ng iyong buhay. Ang mahirap ay naglalakbay bilang pasahero. Hinahayaan nila ang buhay ang magdikta ng kanilang kapalaran, habang ang mayaman naman ang driver. Sila ang nagmamaneho ng kanilang buhay. Sila ang nagdidikta sa kanilang destinasyon at hindi nila inaasa sa buhay o sa ibang tao ang kanilang kapalaran. Ang mahirap ay nakadepende sa swerte, habang ang mayaman ay nakadepende sa sipag, tiyaga at diskarte. Kaya karamihan sa mga tumataya sa loto ay mahirap dahil umaasa sila na balang araw ay dadapuan din sila ng swerte. Ang mahirap ay mahilig sa blame game. Sinisisi nila palagi ang kanilang kalagayan sa iba, tulad ng gobyerno, magulang at pangyayari. Mahilig din silang mag-complain dahil nakafocus sila palagi sa mga maling pangyayari sa kanilang buhay. At ang sabi nga sa quote, "What you focus on expands." Kaya puro negatibo din ang naa-attract nila sa buhay. Wealth file number 2. Rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose. Sa sports, mahalaga ang offense at defense. Pero kung puro defense ka lang, hindi ka mananalo. Mas importante ang offense para manalo ka. Ganon din sa pera. Ang mahirap ay nakafocus lang sa defense. Takot silang mag-take ng risk para yumaman. Takot silang magnegosyo kasi baka malugi. Takot silang mag-invest kasi baka matalo. Sila ay playing safe pagdating sa pera. Ang goal nila ay makasurvive, makabayad sa bills at mamuhay lang ng komportable. Ang mayaman naman ay mga risk taker. Mas gusto nila ang sumubok ng ibang paraan o bagay na mapagkakakitaan na magpapalago pa sa kanilang pera para sila ay yumaman. Para sa kanila, ang pagkatalo ay hindi katapusan ng mundo at ang tanging paraan para manalo sa buhay ay ang magpatuloy regardless anuman ang maging resulta ng kanilang mga plano. Dahil ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang goal na yumaman. Ang bottom line, if your goal is to be comfortable, chances are you'll never get rich. But if your goal is to be rich, chances are you'll end up mighty comfortable. Wealth file number 3. Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. Ang mayaman ay committed yumaman. Ang mahirap ay gustong yumaman, ngunit meron silang negatibong pananaw sa pagiging mayaman kaya hindi sila umaasenso. Halimbawa, paano kung yumaman ako at biglang maghirap? E di ang tingin nila sa akin ay failure. Di ko malalaman kung sino ang totoo sa akin at hindi. Baka pera lang ang habol ng ibang tao sa akin. Malaking responsibilidad ang pagiging mayaman. Magbabayad lang ako ng malaking tax dahil mapupunta lang sa gobyerno ang kalahati ng pinaghirapan ko. Magiging delikado lang ang buhay ko kapag yumaman ako. Maraming tao ang may magulong isip pagdating sa pagyaman. Ang isang parte kasi na kanilang isip ay gustong yumaman dahil mabibili nila lahat ng bagay na kanilang magustuhan. Habang ang isang parte ng kanilang isip ay ayaw yumaman dahil sa malaking responsibilidad na kaakibat nito. Ang magulong isip ang dahilan kung bakit marami ang hindi yumayaman. Ayon nga sa quote, "The number one reason most people don't get what they want is because they don't know what they want." Ang mayaman ay 100% sure na gusto nilang yumaman kaya sila ay committed para ito ay magkatotoo. Wealth file number 4.
Rich people think big, poor people think small. The law of income states, you will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace. Ang mayaman ay malaki kung mag-isip. Sila ay nakafocus sa paghahanap ng solusyon sa problema kung saan magbe-benefit ang marami. Pansinin mo lahat ng mga bilyonaryo. Yumaman sila dahil marami ang nagbe-benefit sa kanilang negosyo tulad nila Bill Gates at Paul Allen na founder ng Microsoft. Ito ay nagbukas ng maraming oportunidad sa maraming tao. Maraming mga negosyo at trabaho ang umusbong dahil dito. Habang ang mahirap at middle class naman ay sarili lang ang iniisip. Ang tanging hangad lang nila ay magkaroon ng maayos na trabaho para sila ay makasurvive. Wealth file number 5. Rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles. May dalawang paraan kung paano natin tinitignan ang isang pangyayari sa buhay natin. Una, ang positibo. Pangalawa, ang negatibo. Halimbawa, nagkaroon ng pandemic. Para sa iba, ito ay isang oportunidad para magnegosyo. Habang para sa iba, ito ay isang malaking problema sa kanilang trabaho o negosyo. Pagbabasa ng libro. Para sa iba ay makakatulong ito sa kanilang growth and development. Habang para sa iba ay masasayang lang ang oras nila dito. Pagtatayo ng negosyo. Para sa iba, ito ang magpapayaman sa kanila. Habang para sa iba, ito ang magiging dahilan ng pagkaubos ng kanilang pera. Ang isip ng mahirap ay nakafocus palagi sa negative o sa masamang mangyayari. Halimbawa, paano kung malugi? Paano kung pumalpak? Paano kung di umubra? Ayon nga sa kasabihan, action beats inaction. Ang mayaman ay handa palaging kumilos, habang ang mahirap ay puro excuses. Kaya palagi silang natatalo sa buhay. Wealth file number 6. Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. Madalas natin mapanood sa mga pelikula na ang mga mayaman ay mga sakim at masasama. Kung yan din ang pananaw mo sa kanila at gusto mong maging mabuti, hinding-hindi ka yayaman dahil walang sino man ang gustong matulad sa taong kinamumuhian niya. Karaniwang galit ang mga mahirap sa mayaman dahil naniniwala sila na ang mayaman ang nagpapahirap sa kanila. Kung ganito ka mag-isip, ipinayo ni T. Harv Eker na baliin ang ganitong habit sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Imbes na kamuhian mo ang mayaman, sanayin mo ang sarili mong hangaan sila. Imbes na magalit ka sa mayaman, sanayin mo ang sarili mong mahalin sila. Sa ganung paraan ay marereprogram mo ang iyong subconscious mind para matanggal ang resistance mo sa mga mayayaman at mabibigyan mo na ng pagkakataon ang iyong sarili para yumaman. Wealth file number 7. Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative or unsuccessful people. If you want to fly with the eagles, don't swim with the ducks. Kung ang goal mo ay yumaman, pag-aralan mo ang mga mayayaman. Sumama ka sa kanila at kopyahin mo ang kanilang kilos. Basahin mo ang mga binabasa nila. Gawin mo ang mga ginagawa nila sapagkat may dahilan kung bakit sila mayaman. Halimbawa, kung gusto mo magkaroon ng successful na negosyo, hanapin mo ang mga successful na negosyante. Pag-aralan mo paano nila ginawa, paano sila nagsimula at nagplano, paano sila nagpresyo ng kanilang produkto o serbisyo, paano sila nagmarket, paano sila naghanap ng magandang location, etc. Ayon nga sa quote, success leaves clues. If you sow the same seeds, you'll reap the same rewards. Kung gagayahin mo ang mindset at set of actions nila, makakamit mo din ang parehong resulta na meron sila. Wealth file number 8. Rich people are willing to promote themselves and their value. Poor people think negatively about selling and promotion. Kung meron kang gamot sa isang sakit, itatago mo ba to sa mga taong nangangailangan nito? Syempre hindi, bagkos ay ipopromote mo pa to. Obligasyon mong ipromote ang produkto o serbisyo mo na nakakatulong sa tao. Kung hindi mo to pinopromote, sinasayang mo ang pagkakataon na mabago ang buhay ng iba. Resenting promotions is one of the greatest obstacles to success. Ang mga taong may issue sa pagbebenta at pagpopromote ang madalas na naghihikahos sa buhay. Paano ka kikita ng malaki kung hindi ka willing na malaman ng iba ang produkto o serbisyo mo? Sa anumang bagay na gagawin mo,
dapat magaling kang magbenta dahil halos lahat ng aspeto ng buhay natin ay may kaakibat na pagbebenta. Halimbawa, kapag kinukumbinsi mo ang partner mo na kumain sa restaurant kesa mag-shopping, binibenta mo sa kanya ang pagkain at dining experience sa restaurant para makumbinsi mo siya na doon kayo kumain. Kapag nag-apply ka ng trabaho, binibenta mo ang sarili mo sa kumpanya para makumbinsi mo sila na i-hire ka. Kagaya ko, binibenta ko ang video na to kapalit ng oras nyo. Hindi ako nahihiya na ipromote to at sabihan kang mag-follow sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel dahil alam ko na makakatulong ito sa iyo para mabago ang iyong buhay. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang Wealth Files number 8 hanggang number 17. Kaya siguraduhin na nakatutok ka lagi sa aming channel. Sa summary, ito ang 17 paraan kung paano mag-isip ang mga mayaman na hindi alam ng middle class at mahirap. Part 1. Number 1. Rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Number 2. Rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose. Number 3. Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. Number 4. Rich people think big. Poor people think small. Number 5. Rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles. Number 6. Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. Number 7. Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative or unsuccessful people. Number 8. Rich people are willing to promote themselves and their value. Poor people think negatively about selling and promotion. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-follow at mag-subscribe ka na din sa aming social media accounts. This is Empowering Pinoy saying, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Stay safe and stay empowered, Pinoy.